Kanina pa kami nakababa, pero halos kalahati na ng cup ang kape ko, pero hindi pa rin ito nagsasalita. Naiinis na ako dahil kating-kati na ako na bumalik sa kwarto ng triplets pero ayaw ko naman na umalis na lang bigla. Binilin ko na din kay Manang na huwag magpapababa ng bata dahil may hinuha na ako sa nangyayari. Can we talk now? Napipika kong wika, kaya't nag-angat siya ng tingin sa akin. His orbs look into mine and smile. I don't know how to start. Natasha, panimula niya. His fingers were fidgeting and his eyes were roaming around the house trying to calm himself. Gabriel, hindi kita kakainin ng buhay, nakasimangot kong sabi. I know I'm just nervous, he said. Gabriel, makakalabas ka pa rin ng bahay ko ng buo. Wag ka mag-alala, I said trying to lighten the mood. Gabriel Mondragon never changed. He may be in his early 33, but his facial feature never changed a bit. Still handsome. Mag-usap na tayo. Mariin kong wika dahil kung ano-ano na ang naiisip ko. He sighed bago napasabunot sa sariling buhok, na tila problemado. Natasha, I want to talk about us. Us. Mahina kong bulong, meron bang us? Oo, nagkaroon kami ng lihim na relasyon, pero ako lang naman ang nagmahal. Feeling ko nga tanga ako, dahil niloko na nga ako na kaya ko pading pakisamahan si Gabriel, bilang kaibigan ko noon. Kung hindi ko lang talaga naiisip sila tito noon ay malamang na matagal na akong lumayo. Go ahead. I just want to say sorry, Natasha, I can feel it. His sincerity and the way his eyes sparkled in tears. Pero bakit hindi gumagaan ang pakiramdam ko? I know I'm bad, but I just want to say that I have my reason. Why do I need to act one? I sighed bago nag-iwas ng tingin ng maramdaman ang nagbabadi akong luha. Reasons. I whispered, anong rason, Gabriel? Anong mabigat na rason ang meron ka para ipagtulakan mo kami palayo ng mga anak ko? Wala akong balak na sirain ang relasyon niyo ni Trina, Gabriel. Hindi ko na mapigilan ang mapaluha nang maalala na naman ang lahat. The pain, it's rushing all back, as if it just happened the other day. Parang sariwang-sariwa pa rin sa pagkatao ko ang lahat ng sakit at hirap na dinanas ko. All I want is for you to know that I'm carrying your child, but what did you do? You push me away with your hateful words. Hindi ako desperada, Gabriel. Hindi ako desperada para sumira ng isang relasyon, dahil lang sa isang gabing kasalanan ko. Inaamin kong mali, Gabriel. Alam kong may malaki din akong kasalanan, dahil nakipag one night ako sa ex-boyfriend ko. Or I'd rather say ex-best friend, because as far as I know ako lang ang nag-ilusyon na may tayo. Natasha, mahal kita, bulong niya. You don't know how much I love you. Tila napipi ako sa aking narinig, pero bakit wala akong maramdaman? Bakit galit lang ang nararamdaman ko? Mahal mo ako. I believe that years ago, ayoko nang ma-scam ulit. I said and laughed mockingly. Let me remind you how you used me to get over with Trina. Wag ako, Gabriel, nagpakatanga lang ako noon dahil kila tito. Mahal na mahal kita, Natasha. Mariin niyang wika, you don't know what I sacrificed for you, so please just give me a chance to explain my side. Hindi mo din alam ang sinakripisyo ko para sa'yo, Gabriel. Kaya wag mo akong sumbatan. Wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko. Wala kang alam sa lahat ng sakit na dinanas ko. Kaya wag mong sasabihin sa akin na wala akong alam sa mga sinakripisyo mo, dahil hindi mo alam kung anong buhay ang dinanas ko sa France. Mahina pero mariin kong wika habang nakatingin sa kanya. Parang gusto kong sumabog, pero pinigil ko ang sarili ko. I'm miserable, I need someone to save me that night. But no one came, no one heard my cries. I begged and begged them to stop, but they never listened. Hindi sila huminto. Ilang ulit kong tinawag ang pangalan mo, pero hindi ka dumating. I said and wiped my tears away, pero hindi yata nauubos ang luha ko, dahil patuloy lang ang pagdaloy nito, mula sa aking mga mata. Ilang ulit kong tinawag ang pangalan mo, umaasang darating ka para iligtas ako, pero wala ka. Shock is evident in his eyes, pero pinagsawalang bahala ko yon. Tama nga si Nash, kailangan kong sabihin ang lahat sa lalaking punot dulo ng paghihirap ko. What do you mean? Paulit-ulit, Gabriel. Mahina kong bulong. Paulit-ulit nilang ginamit ang katawan ko na parang baboy. I cried and prayed to God to save me.
Dahil kailangan kong mabuhay para sa mga anak ko. Dahil nga wala ka, ayokong sisihin ka sa nangyari sa akin, Gabriel. Gusto kong maniwala na wala kang kasalanan, pero bakit hindi ko magawa? I'm mentally drained. Nakatakas ako nung ika-4 na araw. Gusto kong mawala na ako dahil pakiramdam ko ay napakarumi ng katawan ko. Tila may isang malaking bato ang nakabara sa aking dibdib, habang sinasabi kay Gabriel ang pinagdaanan ko. My eyes is blurry with tears. Pero ina ako na kahit na gustong gusto ko nang mawala hindi ko magawa. Dahil naiisip ko sila. Naiisip ko ang mga anak ko. Habang nasa mental institution ako, paulit-ulit na bumabalik sa akin ang nangyari. Paulit-ulit kong napapanaginipan ang lahat na parang nasa ibang mundo ako. Pero kahit pagod na ako, hindi ko kayang sumuko, dahil naiisip ko ang mga anak ko. Seeing my kids cry, while looking at me behind those glass broke my heart. Seeing them crying while looking at me, with pain in their eyes kills me. I said, still crying my heart out, kaya kahit ang hirap-hirap. Kahit hirap na ako, hindi ko magawang sumuko dahil kailangan ako ng mga anak ko. Natasha is still sobbing, nakadukdok ang ulo nito sa lamesa tago sa mga mata ni Gabriel. He's just looking at her, he wants to talk pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. He wants to comfort her pero matapos ang lahat ng narinig niya ay nahiya siya. He felt ashamed. I didn't know, Gabriel whispered, and suddenly he's in tears while looking at Natasha, ang duwag ko. Wala siyang mahinuha na salita, gusto niyang iuntog ang sarili sa pader. He can see the pain in her eyes, kita niya ang sakit at galit nito. Kaya ba hindi mo ako mapatawad? Wala sa sarili niyang tanong, I'm sorry Natasha. He knelt in front of the woman, who he hurt the most. She's waiting for him, pero hindi siya dumating. She's waiting for help, kung sana hindi siya naging duwag, hindi ito mangyayari sa dalaga. All the thoughts running through his head is breaking him into tiny little pieces, that it makes him want to break down, and break his head. I'm sorry, he said and began sobbing begging for forgiveness. I'm sorry kasalanan ko, I'm sorry. Nang mag-angat ng ulo ang dalaga, ay mas lalo siyang napaluha nang makita ang itsura ni Gabriel. Nakaluhod ito sa kanyang harapan, nakapikit ang mga mata at umiiyak. Gustong-gusto kong magpatawad Gabriel, Natasha whispered just looking at him. Gusto kong magpatawad, pero hindi ko magawa, ayokong sisihin ka Gabriel. God knows how much I want to move on, but it's haunting me. Nahihirapan akong huminga, para na naman akong mababaliw but it will break my kid's heart especially Amber. I know. Gabriel whispered still kneeling, patawarin mo ako Natasha. Kasalanan ko lahat ng ito. I'm sorry please, I will do anything just forgive me. Alam mo ba kung bakit ayaw magpunta ni Amber sa hospital? Natasha said and hold on to her chest. It's because of me. Nandoon siya, nakita niya kung paano ako mabaliw. Nakita niya kung paano ako mag-breakdown. Gusto kong labanan Gabriel, pero parang may sariling buhay ang lahat ng parte ng katawan ko. Nakusang gumagalaw. Ang hirap, napakahirap, pero kailangan kong magtiis. Little Amber is crying, while looking at her fighting dustman who's about to bring her back in her room. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang mga anak, pero hindi niya magawa. Hindi ko pa kaya, she whispered and burst into tears, please give me time to heal Gabriel. Wika ni Natasha bago tumayo at naglakad palayo. She finally blurted it. Pero bakit ang bigat pa rin ng dibdib niya? Maybe because she can't forgive that past. But someday maybe she'll forget and forgive everything. Agad na bumuhos ang luha ni Natasha nang yakapin siya ni Nash. Nasa kwarto siya ni Amber kanina nang pumasok si Manang Linda, at nagsabing nasa baba ang tatlo. You're doing good, Nash whispered, you're so brave Natasha. Hindi na din ito mapigilan ang mapaluha, habang nakatingin sa kaibigan na humahagulgul, he's there. Alam niya ang sakit at hirap na pinagdaanan ni Natasha. Silang tatlo ang saksi ng paghihirap nito sa France. Kaya't hindi niya lubos maisip na mabilis na papasukin ni Natasha, ang lalaking naging parte ng nakaraan ni Natasha sa buhay ng kanyang mga anak. I'm so proud of you, Nash said and hugged her tight. Bakit ganito, Natasha said sabang, bakit ang bigat pa rin para sa akin?
Ever since she told Gabriel what happened, ay hindi man lang gamaan ang pakiramdam niya. Gabriel keeps on begging to hear him out pero hindi niya pa kaya. Gusto niyang bigyan ito ng pagkakataon, pero bakit ang utak niya ay parang sarado sa mundo except her kids? Maybe because you want to forgive him but you still can't, Jane said and hold Natasha's hand. Time will heal your heart, Natasha. Jane is right, Kat said. You should take your time, Natasha. If that man really loves you, he can wait until you're fully recovered and healed. I can't blame you. It's been a year since that incident happened but there is still a scar curved in your heart. Marahan namang tumango si Natasha, at nagpunas ng luha, bago humarap sa tatlo. Thank you guys, she whispered, I don't know what to do without you. Totoo yun. This trio really helped them to carry on. They give them clothes, food, and a home. Babalik na kami ni Kat sa France next week. Alam mo naman na hindi pwedeng iwan ang resto, Nash said, babalik na lang kami sa birthday ng triplets. Maraahan namang ngumiti si Natasha. Why don't we go outing? Suggestion ni Jane, namimiss ko ng mag-swimming. Maganda yan, so what do you think? Baling ni Nash kay Natasha. Sure, she said, she really needs a break. Sasabihin ko mamaya sa triplets. I'm sure they will love it. Maayos na din ang lagay ni Amber, ang kailangan na lang talaga nito ay pahinga. Well, that's a call then. Excited na wika ni Kat. Hoy babae. Agad na napatingin ang tatlo kay Jane na nakataas ang kilay, at nakatingin kay Natasha. Akala mo ba hindi ko malalaman na nag-date kayo ni Gio Trinidad? Oh my God, the tycoon. Totoo, Natasha, Kat said at tinulak ang asawa palayo kay Natasha, para siya ang tumabi dito. Tell us about it. Yeah, tell us. Nakasimangot na wika ni Jane, habang nakaupo sa left side ni Natasha, while Kat is on the right side. Tila mga high school student na mga nagchismisan. Kaya't umiling na lang si Nash, at tumayo para puntahan ang triplets. Uncle Daddy. Masayang sigaw ni Sapphire. At tumakbo palapit dito. I miss you. Nash chuckled bago lumuhad upang buhatin si Sapphire. I miss you too, princess, wika ni Nash at naglakad palapit sa higaan ni Amber who's smiling. Hey my princess, are you really okay? Amber may be snob and silent one pero pagdating sa kanila, ay napaka-sweet nito. I'm getting better, daddy, uncle, Amber said. That's good, baby. Baba muna ako sir nang makagawa ng merienda, palom ni Manang Linda, na tinanguan naman niya. Gemstone is still sleeping, Sapphire said. Kaya't natawa siya. Let him be my princess, Nash said and caressed Sapphire hair. Are you still mad, daddy, uncle? Agad na napatingin si Nash kay Amber, na may malungkot na mga mata. We still loved you even though our father is here. Hindi alam ni Nash ang isasagot. I know you're mad to our daddy, Amber said, can you not be mad anymore? Tila hinaplos ang puso ni Nash, habang nakatingin kay Amber. You're very observant, Amber, Nash said and chuckled. She's smart, dagdag ni Sapphire, bago tumalon pababa sa kanyang mga hita. I'm hungry, uncle, I'll be back. Tumango lang si Nash kay Sapphire, bago bumaling kay Amber. It's just that Uncle Daddy wants to protect you, your siblings and your mom. Marahang wika ni Nash at hinaplos ang mukha ni Amber. I love you, that's why I don't want to see you sad. But we're happy, Amber whispered. Na tila naguguluhan pa sa mga sinasabi ni Nash. Amber may be smart but she's too young to understand things. I know, sweetie, Nash said, you'll understand me when you grow up.